David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1671. David, huwag mo nang subukang muli, huwag mo nang subukang muli. Nakumbinsi ni Sonia si David na kung ipagpapatuloy niya ang ganito, si David ay mabigla sa kamatayan sa pamamagitan ng magic circle. Subukan kong muli, subukan muli. Marahang hinawakan muli ni David ang pinto ng kulungan gamit ang dalawang kamay, at ang magic circle ay kumislap at lumitaw. Sa pagkakataong ito, bahagyang pumikit si David at naramdaman ang paggalaw ng mesa gamit ang kanyang puso. Sa ganitong paraan, tahimik itong naramdaman ni David. Makalipas ang mahigit 10 minuto, biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, pagkatapos ay isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang kanang kamao. Banal na kamao ng liwanag. Huminga ng malalim si David at napatumba ito ng isang suntok. Boom! Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng isang malakas na putok, nagsimulang manginig ang magic formation sa ilalim ng suntok ni David. Natuwa si David na makita ito, at hindi nang ahas na mag-alinlangan at muling sumuntok. Bang bang bang! Isang dosenang suntok ang sunod-sunod na ibinato ni David, at ang buong kamao ni David ay tumutulo na ng dugo. Matapos ang 12 dosenang suntok, sa wakas ay hindi na kinaya ng serye at bumagsak. Nagmamadaling binuksan ni David ang pinto ng selda, pumasok, at niyakap si Sonia. Magkayakap ng mahigpit ang dalawa, parang walang ibang tao sa paligid. Naramdaman talaga ni David ang init sa katawan ni Sonia, kaya hindi siya naniwala sa sinabi ni Georgia, picture lang si Sonia ngayon. Kung ito ay isang hallucinatory na imahe, hindi ito magiging totoo. Matagal na niyakap ni David si Sonia. Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni David. Naghintay siya sa sandaling ito, naghintay siya ng napakatagal, nagbayad siya ng sobra para sa sandaling ito. Napaluha din si Gullinger at niyakap si Sonia, pag-uusap, lahat ay tila walang katapusang mga bagay na sasabihin. Dumadagindong. Biglang yumanig ang bundok, at nagsimulang yumanig ang buong piitan, na tila baguguho. Ang kastilyo ay gumuho, umalis ka dali. Sabi ni Georgia, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas ng piitan. Nagmamadaling sumunod ang iba at tumakbo palabas. Hinawakan ni David ng mahigpit ang kamay ni Sonia, hindi man lang naglakas loob na bumitaw kahit sandali. Sa pagtakas nila sa piitan, ang piitan sa likod nila ay gumuho at ang batong halaman ay gumuho kasama nito. Ang pagbagsak ng piitan ay nagpapakita rin na ang martial arts alliance ay magiging isang bagay ng nakaraan. Tumingin si David sa gumuhong piitan, puno ng emosyon. Miss Joe? I hope our cooperation can be based on trust and honesty. Ngayong nandito na ang girlfriend ko, anong picture ang dapat peke, di ba? Tanong ni David kay Georgia. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti si Georgia, kung may sasabihin ka sa iyong kasintahan, sabihin mo kaagad. Umalis na ang kasintahan mo sa bilog, kaya hindi na siya magtatagal. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinitigan ni David si Georgia. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw si Sonia. Mga binti, binti ko. Tumingin si Sonia sa kanyang mga paa at sumigaw ng malakas. Dahil sa sandaling ito, unti-unting nawawala ang mga binti ni Sonia. Hindi nakaimik si David nang makita niya ang eksenang ito, at ang iba ay nagulat din. Si Georgia lang ang mukhang kalmado at mukhang matagal na niyang alam ang resulta. Unti-unting nawawala si Sonia, desperadong hinawakan ni David ang kamay ni Sonia. Desperado niyang itinurok ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Sonia, ngunit wala itong silbi, at hindi nito mapigilan ang katawan ni Sonia na unti-unting mawala. Hindi kita bibitawan, hindi ko kaya. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ni Sonia, at bumuhos ang hininga sa kanyang katawan. Kumaway ng husto si David at sinubukan ang lahat para magbukas ng bagong espasyo. Ito ang tinatawag na lihim na kaharian, ngunit hindi sapat ang kapangyarihan ni David. Nagbukas ito sa ilalim ng kanyang sobrang nakakabaliw na estado. Ang estado na ito ay hindi nagtagal bago ito nawala. Nakita ni David na hindi niya mapigilan si Sonia na mawala, kaya tumingin siya kay Georgia. Miss Joe? Kaya kung tanggapin ang lahat ng hiling ng Demon Spirit Sect mo. Hanggat hindi mo hahayaang mawala ang girlfriend ko ngayon, kaya kung ibigay ang lahat ng gusto mo. Lumapit si David at nanalangin kay Georgia. Ngunit umiling si Georgia, walang makakapidyaw sa kanya, dahil hindi siya kabilang sa mundong ito, tulad ng sinabi ko, siya ay refleksyon lamang, kung pipigilan mo ang iyong kasintahan na mawala, ang kanyang katawan ano ang dapat kong gawin. Kapag nasunog ang katawan niya, gusto mo ba ng dalawang magkaparehong girlfriend?
Posible ba iyon? Sinundan ni Joji si David para magpaliwanag na hinihiling na huwag sayangin ni David ang kanyang lakas, ito ay isang pagmuni-muni lamang, hindi sulit na gawin ni David iyon. Hindi ko siya kayang bitawan. Nang makita si Joji, walang choice si David kundi tumalikod at yakapin si Sonia ng mahigpit. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para maiwasang mawala si Sonia, ngunit wala pa rin itong silbi. David, don't do this. I'm really not dead. I'm really gone forever. If I'm just an image now, you should let go. You should cheer up and save the real me, right? Marahang hinawakan ni Sonia ang pisngi ni David para aliwin siya. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ni Sonia, pangako, ipinapangako kung ililigtas kita, kahit na bumagsak ito sa lupa, ililigtas kita. Ngumiti si Sonia kay David, at dahan-daang nawala ang buong tao. Walang bakas ng paghinga, na para bang hindi ito umiral. Nakatayo roon si David, nalilito, tinitingnan ang lahat ng nasa harapan niya, ngunit hindi siya kumikibo. Nang makita ito ng lahat, sunod-sunod silang umalis, at walang gumagambala sa kanya. Sa ganitong paraan tumayo si David sa isang lugar sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pagkaraan ng 3 araw, muling nagningning ang mga mata ni David. Alam niyang tama si Sonia, at kailangan niyang magsaya dahil hinihintay pa rin siya ni Sonia na iligtas siya. Natagpuan ni David si Joji, sasama ako sa iyo sa Demon Sect, ngunit kailangan mong aipanga ko sa akin na tutulungan kong iligtas ang aking kasintahan. Siguraduhin mong alam namin kung nasaan ang girlfriend mo ngayon. Shoo! Bahagyang ngumiti si Joji. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Joji, bahagyang naningkit ang mga mata ni David, sino ka? Bakit alam mo ang lahat tungkol sa Martial Arts Alliance? Hindi kaya ang demonyo mong sekta ang master ng Martial Arts Alliance? Palaging nararamdaman ni David na ngayong linggo, tila alam na alam ni Joji ang mga puwersa sa likod ng Martial Arts Alliance, at alam pa niya kung saan nakakulong ang kanyang kasintahan. Ngumiti si Joji, kung kami ang mga master ng Martial Arts Alliance, magsusumikap pa rin ba kaming makipagtulungan sa iyo? Alam kong naghihinala ka, ngunit dahil sa aking limitadong karapatan, marami akong hindi masasabi sa iyo. Pero meron. Isang bagay na masasabi ko sa iyo ay ang manipulator sa likod ng Martial Arts Alliance ay isa ring napakalakas na sekta, at isa rin siyang sekta ng demonyo. Kaya alam nating lahat ang mga taktika ng Martial Arts Alliance, at kahit na lumikha ng isang makatutuhanang imahe ng iyong kasintahan. Ang Magic Circle, gayon din ang ating Demon Sect. Dahil pareho tayo ng lahi, sinasabi ko ito, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kung tungkol sa mas malalim na mga bagay, hindi ko alam, kailangan mong pumunta sa demonyo. Ling Zhang, kausapin mo ng personal ang pinuno ng sekta natin. Sa parehong linya. Sa sandaling ito, medyo nabigla si David, dahil ito ay nasa parehong linya, bakit gusto mong makipagtulungan sa akin at tulungan ako? Hindi ba ito ay katulad ng kanibalismo? Haha. Haha, ang muwang mo? Nasaan na ba ang magkapatid, para sa kanilang interes ang lahat? Tumawa si Joji, hahaha. Nang marinig ito ni David ay hindi rin nakaimik. Sa lipunan ngayon, kahit na ang magkapatid, mag-ama, at anak ay nagpapatayan para sa tubo, lalo pa ang pagiging nasa parehong pahina. Kabanata 1672. Hindi nagtagal si David sa Kyoto at sinundan si Joji sa Demon Sect. Kailangan lang sundin ni Humaz ang sinabi niya. Natatakot siya na maaga ni David ang kanyang asawa. Sa huli, walang paraan, kaya hinayaan pa rin ni David na sumunod si Humaz. Sumunod si Humazi, at inalagaan nilang dalawa ang ilang bagay. Kung tutuusin, kung minsan ay maraming alam si Humazi. Sumakay silang tatlo sa eroplano at dumiretso sa Nanho City, isang maliit na border town. Hindi ko alam kung intensyon ba ni Humaz o kalooban ng Diyos, ang upuan ni Humaz ay katabi ni Joji, at sa pagkakataong ito si Humazi ay napakasaya. Kahit na ang mukha ni Joji ay hindi maganda, ngunit walang paraan. Sa daan, si Humazi ay maaaring ituring na isang kapistahan para sa mga mata, ngunit hindi tapat na pumunta, si Joji ay nakatitig lamang kay Humazi gamit ang kanyang mga mata, at walang ibang paraan. Hindi ka naman makakalaban sa eroplano, di ba? Isa pa, si Humazi ay kasama ni David, kaya kung gusto ng Demon Sect na makipagtulungan kay David, hindi niya masasaktan si Humazi. Napapikit ng kaunti si David at nagkunwaring wala siyang nakita. Ang panggigipit ni Humaz ay nakita lamang ng isang binata sa hindi kalayuan.
Sa sandaling nakasakay na ang lalaki sa eroplano, tinitigan niya si Georgia, ngunit nang makitang si Georgia ay nasa tabi ng masamang matandang lalaki, at sinasamantala rin siya ng masamang matandang lalaki, nakaramdam ng kaunting hindi komportable ang binata. Hoy matanda, magpalit tayo ng pwesto. Tumayo ang lalaki at sinabi sa harap ni Humaz. Bahagyang itinaas ni Humazi ang kanyang mga talukap, pagkatapos ay malamig na sinabi, walang pagbabago. Pagkatapos, sa harap ng lalaki, inilagay niya ang kanyang kamay sa puting nyebe na hita ni Georgia. Nang makita ang eksenang ito, may paninibugho sa mga mata ang lalaki. Matanda, bibigyan kita ng 10,000 yuan, magpalit ng posisyon sa akin. Ang lalaki ay kumuha ng 10,000 yuan at direktang nahulog kay Humaz. Hindi man lang tiningnan ni Humazi ang 10,000 yuan at malamig na sinabing muli, walang pagbabago. Sa pagkakataong ito, medyo nagalit ang lalaki at hinawakan ang kwelyo ni Humaz. Matanda, huwag mong ibigay ang iyong mukha, Lian, kilala mo ba kung sino ako? Ako si Zingkai, ang pinakamatandang young master ng pamilya Zing sa Nanho, mas mabuting isuko mo ang iyong upuan o takutin mo ang eroplano at maiiwan kang naglalakad ng walang pagkain. Hindi pa rin kumikibo si Humazi. Hayaang hawakan ni Zingkai ang kanyang kwelyo, isang mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sakam ka ba? Gusto mo rin bang hawakan ito? Nagulat si Zingkai sa tanong ni Humaz, at pagkatapos ay puno ng ekspresyon ang kanyang mukha. Nalilito, ikaw. Nagsasalita ka ng walang kaparerekon, sa tingin ko ay hindi ka tapat at inaapi ang babaeng ito. Sinong nang aasar? Kinalabot ko ang manugang ko, pero may pakialam ka pa rin. Humalaklak si Humazi, ang isang kamay ay nakahawak pa rin kay Georgia na nakahawak sa kanyang binti. Ang mukha ni Georgia ay walang ekspresyon at hindi gumagalaw. Nang makita ang eksenang ito, medyo natulala si Zingkai, hindi niya akalain na sila ay magiging mag-asawa. Sir, delikado ang biyahe, bumalik ka na sa upuan mo. Sa sandaling ito, lumapit ang flight attendant at sinabi kay Zingkai. Walang magawang binitawan ni Zingkai si Humaz at galit na tumalikod at bumalik sa kanyang upuan. Nang lumingon si Zingkai, kinuha ni Humazi ang isang spell mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa likod ni Zingkai. Hindi ito pinansin ni Zingkai at umupo na. Pagkatapos ay tumingin si Zingkai kay Humazi na may galit na mga mata, ngunit walang pakialam si Humazi. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman lamang ni Zingkai ang pangangati sa kanyang buong katawan, na para bang mayroong libu-libong mga bug sa kanyang katawan. Ang ekspresyon ni Zingkai ay naging lubhang masakit, at siya ay kumamo kung saan-saan gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ito ay walang kabuluhan. Pinapatay ako nito. Hindi napigilan ni Zingkai na tumayo at nagsimulang maghubad, gustong makita kung may mga bahid sa kanyang katawan. Nakita ng lahat ng nasa eroplano na biglang naghubad ng damit si Zingkai, at nagkaroon ng maraming talakayan. Nagmamadali ding huminto ang flight attendant at sinabing, Sir, nasa eroplano po ito, ano pong ginagawa nyo? Kapag hindi komportable si Zingkai ngayon, paano niya ito mapapahalagahan? Tinulak niya ang flight attendant palayo sa kanaghubad. Nagkiske sa upuan, lahat ay tumingin kay Zingkai na may kakaibang mga mata. Sa wakas, hinubad ni Zingkai ang kanyang pantalon. Nang maubad ang pantalon, agad na nawala ang makati na nararamdaman sa katawan ni Zingkai. Tiningnan ni Zingkai ang kanyang pantalon at napansin na may spell sa mga ito. Sa pagkakataong ito, biglang nagalit si Zingkai at tumingin kay Humaz ng masama. Hindi na niya kailangang isipin ang tungkol dito para malaman na inilakip ni Humazi ang spell na ito sa kanya. Matanda, hindi ko inaasahan na magiging full master ako. Pagbaba ko ng eroplano, binalatan ko ang iyong balat. Kinagat ni Zingkai ang kanyang mga ngipin at sinuot ang kanyang damit. Ngunit walang pakialam si Humazi, at tumingin kay Zingkai na parang tanga. Sa pagtingin sa hitsura ni Humaz, si Georgia, na walang ekspresyon at hindi nagsasalita, ay nagsabi, mas malas ka kung sasaktan mo ang maingat na young master ng pamilya Zing. Medyo nagulat si Humazi, kilala mo ba siya? Sino ang hindi nakakakilala sa kanya sa buong Nanho? Ang kanyang ama na si Zing Angguo ay ang may-ari ng Nanho City, at ang buong Nanho City ay kabilang sa kanilang pamilya. Malamig na sabi ni Georgia na nakangiti. Si Humazi ay medyo hindi makapaniwala, kahit si David, na laging nakaidlip, ay nagmulat ng kanyang mga mata. May ganyan pa ba ngayon? Hindi ba ito ang hari ng Zhongshan? Walang pakialam. Tanong ni David kay Georgia. Dapat mong malaman na sa lipunan ngayon, walang bagay na kunin ang bundok bilang hari at ideklara ang iyong sarili na Panginoon ng lungsod.
Ang nasabing bayan sa hangganan ay kabilang sa tatlong mga prohibition zone, at walang sino man ang may oras upang kontrolin ito. Iyon ang dahilan kung bakit may power vacuum dito. Ang pamilya Zing ay nagtatrabaho sa Nanho sa loob ng maraming taon, at ngayon si Zing Angguo ang may-ari ng lungsod. Paliwanag ni Zhou Jia. Fu, may ganito bang makapangyarihang ama ang batang ito? Hindi maiwasan ni Humazi na tumingin kay Zing Kai. Ngunit ang anak ng mayor, ang taong ito ay lakas din ni Wao, na napakababa. Nakita ni David na ang pinakamalaking lakas ni Zing Kai ay ang lakas ni Wao. Nalalapat ito sa anak ng alkalde. Ang ilan ay hindi sapat. Ang mga mapagkukunan ng naturang border town ay malinaw na kulang. Ang lakas ni Wao ay tinatayang napakahusay. Paliwanag ni Humazi. Malamang din. Tumango si David at sumang-ayon kay Humaz. Pareho kayong mali. Kahit na ang Nanho ay isang maliit na hangganang bayan, ang pamilya Zing ay kayang kontrolin ang isang malaking lugar. Ang buong Nanho ay daan-daang kilometro ang layo sa loob ng saklaw ng impluwensya ng pamilya Zing. At nabalitaan ko na kinuha ni Zing Angguo ang buong lungsod ng Nanho. Good luck sa sarili mong cultivation, sa tingin mo ba ay mas kaunti ang resources ng Zing family? Walang pakialam na tanong ni Zhou Jia. Sa pagkakataong ito, lahat sina David at Humazi ay natigilan. Ito ay nagkakahalaga ng pagkuha ng buong lungsod para sa paglilinang. Sa ganitong paraan, ang pamilya Zing ay mayaman at makapangyarihan, at hindi ito isang kakulangan ng mga mapagkukunan. Sa ganitong paraan, ang Zing Kai na ito ay talagang isang basura. Sa ganitong mga mapagkukunan, siya ay talagang isang marquee. Sabi ni Humazi. Master Hu, sa tingin ko ay dapat kang maging mas pinigilan. Kahit na si Zing Kai ay isang marquee, ikaw ay magdaranas ng pagkatalo kapag siya ay pumasok sa teritoryo ng ibang tao. Hiniling ni David kay Humaz na panatilihing mababa ang profile, pumunta sila upang talakayin ang pakikipagtulungan sa Demon Spirit Sect, at pagkatapos ay gumawa ng paraan upang iligtas si Sonya. Walang nakikipag-away na tao dito. Miss Zhou? Dahil ang buong Nanho ay kabilang sa pamilya Zing, kung gayon ang iyong Demon Sect ay nasa Nanho din. May pakialam ba ang pamilya Zing? Naguguluhang tanong ni David. Sa bagay, pamilya man o sekta, kung may lalabas na ibang puwersa sa sarili nilang teritoryo, siguradong hindi sila papayag. Ngumiti si Zhou Jia, ang sekta ng demonyo natin ay nasa lihim na kaharian, ano ang kinalaman nito sa pamilya Zing? Kabanata 1673. Nang marinig ito ni David, bigla niyang napagtanto na isa pang espasyo sa lihim na kaharian ang nabuksan. Kahit na ito ay nasa isang lugar, ito ay hindi sa parehong estado, kaya walang contradiction. Miss Zhou, hindi ko alam kung saan sa 8 lihim na mundo nabibilang ang lihim na kaharian ng Demon Sect mo. Alam ni David na ang pamilyang Ge ay nasa lihim na kaharian ng Fire Gate at ang Zishao Mansion ay nasa lihim na kaharian ng Thunder Gate, ngunit hindi niya alam kung aling Demon Spirit Sect ang nasa lihim na kaharian. Nang marinig ito ni Zhou Jia, bumungad sa kanyang mukha ang pagtataka, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay David. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang tungkol sa 8 dakilang lihim na kaharian. Kailangan mong malaman na ang mga bagay na ito ay lahat ng mga sikreto, kahit na ang mataas na antas ng martial arts world, hindi nila gaanong alam. Alam mo ito, parang minamaliit pa rin kita. Nagulat si Zhou Jia, talagang alam ni David ang tungkol sa lihim na mundo, at alam niya ito ng detalyado. Napangiti si David, may kilala akong mga tao mula sa pamilya ng Secret Realm, at maswerte akong nakapunta sa Secret Realm ng 2 beses. Sa sandaling ito, halatang nagbago ang tingin ni Zhou Jia kay David. Ang aming Demon Spirit Sect ay hindi kabilang sa 8 Great Secrets. Ang 8 Great Secrets ay sinasabing labanan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Noong ang langit at lupa ay naging sakuna, nilikha ng immortal ang mga chismis na iyon sa kanyang mga kamay upang magbigay ng lugar para sa mga walang kamatayang magsasaka. At ang aming lihim na kaharian ay ang paglikha ng aming sekta. Sa mga tuntunin ng sukat at abot kaya, ito ay mas mababa kaysa sa 8 lihim na mundo. Ang aming lihim na kaharian ay ang tunay na estado ng lihim na kaharian, at ang 8 lihim na kaharian ay matatawag na ito ay isang mundo, hindi ito may kukumpara. Paliwanag ni Zhou Jia kasama si David. Noon lamang naunawaan ni David na lumabas na hindi lamang 8 pangunahing lihim na kaharian sa espasyong ito, ngunit marami pa ring maliliit na lihim na mundo. At sa maliliit na lihim na mundong ito, iisa lang ang sekta o pamilya. Oh, tama na. Bahagyang tumango si David.
Maayos na lumipad ang eroplano, at pagkatapos ng mahigit 3 oras na paglipad, lumapag ito sa Nanho. Nakapagtataka na ang isang maliit na bayan ay mayroon pa ring paliparan. Pagkababa ng eroplano, tiningnan ni Zinkai si Humazi ng masama, ngunit hindi siya pinansin ni Humazi. Lumabas ang grupo sa airport, ngunit sumunod si Zinkai sa likod. Ang lalaking ito ay mukhang hindi siya tatama sa South Wall at hindi lilingon. Galit na sabi ni Humazi nang makitang sinundan siya ni Zinkai. Sige, pabayaan mo siya, sumunod siya. Sabi ni David, sa takot na baka magkasalungat si Humaz kay Zinkai. Tara na, ihahatid na kita para kumain ng masarap. Ang pinakasikat na merienda dito ay ang mutton bun. Sabi ni Jojia at dinala sina David at Humaz sa isang kalye na hindi kalayuan sa airport. Ito ay isang snack street na may lahat ng uri ng pagkain. Sa katunayan, sina David at Humazi, kahit na hindi sila kumakain sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi sila maaaring magutom, ngunit nang makita nila ang masasarap na pagkain sa kanilang harapan, ang kanilang mga tiyan ay dumaing. Umupo ang tatlo sa harap ng snack bar at nagsimulang kumain. At pinagmamasdan sila ni Zinkai sa hindi kalayuan. Walang pumapansin lang kay Zinkai. Susundan niya kung gusto niya, at tingnan kung gusto niya itong makita. Pagkatapos kumain, tumawag si Jojia ng kotse, pagkatapos ay isinama si David at sinundan si Humaz patungo sa silangan ng lungsod. Sa pagkakataong ito natutunan ni Jojia na maging matalino, hindi kailanman umupo sa tabi ni Humaz, ngunit direktang umupo sa co-pilot. Sa daan, nababaliw si Jojia pagkatapos kumain ng lingga. Patungo pa lamang ang kanilang sasakyan patungo sa silangang bahagi ng lungsod at papaalis na sana sila sa lungsod, biglang may 1 dosenang mag-agarang sasakyan sa likuran nila ng malakas na humandar sa likuran nila. Nang makita ito ng driver ay nagbago ang mukha niya sa takot at bahagyang nanginig ang mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Hinahabol yata sila ng mga sasakyan sa likod. Habang nagmamaneho siya palabas ng bayan, biglang bumangga ang isang Porsche sa harapan ng isang taxi at pinara ng driver ang preno. Sa tingin ko natatakot ka lang kay David. Wala ka talagang lakas ng loob. Sa loob ng maraming taon, binantayan mo itong maliit na lugar tulad ng Nanhua, at hindi ka man lang ng ahas. Napakababa ng tingin ni Zinkai sa kanyang ama. Palagi niyang iniisip na napakamahiyain ng kanyang ama at kontento na siyang bantayan ang maliit na bayan ng Nanho. Nizi, sa tingin ko mas madali para sa iyo na tamaan. Galit na itinaas ni Zing Angguo ang kanyang kamay at akmang hahampasin si Zinkai. Natakot si Zinkai at nagmamadaling tumakbo palabas, ngunit sumigaw pa rin, hinding-hindi ko pababayaan ang David na iyon. Nagalit si Zing Angguo sa kanyang anak, ang kanyang mukha ay mapatla at siya ay humihingal. Bagamat siya ang Panginoon ng lungsod, hindi niya makontrol ang kanyang anak. Sa lihim na kaharian ng sekta ng demonyo. Si David at Humazi ay tahimik na lumapit sa gilid, at kung lalayo pa sila, ito ay magiging isang kulay abo at magulong espasyo. Sa daan, walang hamarang kina David at Humazi, at walang bantay. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang pamilya ng Demon Sect sa lihim na kaharian na ito, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Nang papalapit na silang dalawa sa magulong espasyo sa gilid, isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang nagpahirap sa kanilang dalawa. Sinubukan nilang dalawa na tumingin sa unahan, ngunit wala silang makitang malinaw, tulad ng isang sandstorm na sumasabog. Nang dumating ang 2 taong ito sa harapan na may nakamamatay na chi, isang hindi nakikitang puwersa ang hamarang sa kanila. Imposibleng sumulong. Ito ba ang hangganan ng lihim na kaharian? Hinawakan ni David ang kanyang kamay pasulong at nakita ang isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa kanyang kamay pabalik, at walang paraan upang sumulong. Pagtingin sa isang magulong espasyo, may espasyo. Hindi naman sa wala, kaya bakit hindi ka makalusot? Masigasig na tumingin si Humazi sa unahan at nalilitong sinabi. I explore ito sa iyong banal na kahulugan. Sabi ni David, at ang sinag ng banal na pag-iisip ay agad na sumikat. Hindi nagtagal, ang sinag ng kamalayan na ito ay tumago sa paglaban sa harap niya sa isang iglap, na parang ang pagtutol na ito ay hindi mapigilan ang kamalayan. Si David ay napakasaya at mabilis na pinalawak ang kanyang kamalayan pasulong. Ngunit tulad ng pagpasok ng banal na kamalayan sa isang magulong estado, ang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ay agad na pinutol ang banal na kamalayan. At si David mismo ay sinalakay, ang buong tao ay umatras ng ilang hakbang, at ang dugo ay umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ito ay isang nakakatakot, nakamamatay na enerhiya.
Para makapasok ang kamalayan, kailangang mayroong espasyo. Sabi ni David habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Nang makitang ganito si David, natakot si Humazi kaya hindi siya nang ahas na subukan. Natarantilang silang dalawa na nakatitig sa magulong espasyo sa harapan nila, alam nilang may espasyo pa sa likuran nila, pero hindi sila makapasok. Kung may lalabas ko ang kaluluwa ko sa katawan ko sa out-of-body stage, naniniwala din ako na malalampasan ko ang kaguluhang ito. Sabi ni David, gumalaw. Nasa transformation phase pa lang siya ngayon, at mahaba-haba pa ang kanyang pupuntahan bago niya isipin ang out-of-body phase. Kung ang kaluluwa ay maaaring lumabas sa katawan, si David ay madaling dumaan sa paglaban sa harap niya, at pagkatapos ay labanan ang nakamamatay na enerhiya at pumasok sa magulong espasyo upang makita kung ano ang nasa loob. David, may spell sa ating talisman technique na maaaring mag-alis ng kaluluwa ng isang tao sa katawan, ngunit ang epekto nito ay panandalian lang. Tingnan mo, naiintindihan mo ba ang pamamaraan ng talisman? Tanong ni Humazi kay David. Nang marinig ito ni David, biglang natuwa ang kanyang puso, at pagkatapos ay lumitaw sa kanyang isipan ang mana ni Tian Fazong, at iba't ibang anting-anting ang patuloy na dumaan sa isip ni David. Di nagtagal, nakahanap si David ng isang uri ng anting-anting na naghihiwalay sa puwang, ngunit ang gayong anting-anting na umaalis sa puwang ay mahirap iguhit, at depende sa lakas ng anting-anting, iba-iba ang tagal ng oras upang umalis sa puwang. Master Hu, halika. May ilang papel na anting-anting, susubukan ko, humingi si David kay Humaz ng ilang papel na anting-anting at nagpas siyang subukan ito mismo. Kinuha ni Humazi ang papel na anting-anting at ibinigay kay David, habang isinabit ni David ang papel na anting-anting sa hangin, kinagat ang kanyang daliri, at nagsimulang gumuhit dito. Nakita ko ang mga daliri ni David na kumikislap na may mahinang pulang ilaw, at nagsimulang lumitaw ang mga linya sa ron na papel. Kabanata 1674. Napabuntong hininga si David, natatakot na magkamali siya, ngunit tumagal pa rin siya ng ilang pagsubok para iguhit ito. Sa sandaling ito, pawis na si David at hingal na hingal. Master Hu, mawawala ako sandali sa katawan, maaari mo akong alagaan, huwag mong hayaang nakawin ang aking katawan. Sinabi ni David kay Humaz. Huwag mag-alala, sigurado akong maasahin sa mabuti, at ito ay isang sikreto, kung sino ang magnanakaw ng iyong katawan. Tiniyak ni Humazi. Tumango si David, at pagkatapos ay binato ang kanyang katawan, at hindi nagtagal ay namula ang katawan ni David, at agad na lumabas ang kanyang kaluluwa. Tiningnan ni David ang kanyang katawan at lino at mukhang tuwang-tuwa dahil hindi pa niya nakita ang kanyang sarili sa ganitong pananaw. David, mayroon ka lang 10 minuto, kailangan mong tandaan na kung hindi ka makakabalik sa loob ng 10 minuto, hindi kita mailigtas. Tiningnan ni Humazi ang kaluluwa ni David at sinabi. Tumango si David at saka naglakad patungo sa magulong espasyo. Agad na tinusok ni David ang orihinal na malakas na puwersa ng walang pagtutol, at puno ng ngiti ang mukha ni David. Habang naglalakad siya pasulong, ang nakamamatay na enerhiya ay nagsimulang umatake kay David. Kahit na si David ay kasalukuyang isang kaluluwang katawan, ang nakamamatay na enerhiya ay maaari pa ring makapinsala sa kanya. Walang magawa si David, nakakapagnganga na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kailaliman ng magulong espasyo sa ilalim ng mabangis na nakamamatay na aura. Si David mismo ay hindi alam kung gaano ito katagal, ngunit pakiramdam niya ay lumuwag ang presyon sa kanyang katawan at tuluyang nagbago ang eksena sa kanyang harapan, na para bang pumasok siya sa ibang mundo. Nakita ko ang hindi mabilang na bihirang mga halamang gamot na tumutubo sa white space, at ang espiritual na enerhiya dito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa labas, kahit 1,000 beses. Namangha si David nang tingnan niya ang mga pambihirang halamang ito sa harapan niya, at kumikinang ang kanyang mga mata. Ang ilan sa mga halamang gamot na ito ay mature na, habang ang iba ay sumibol pa lamang. Nakita ni David na ang 1,000 taong gulang na ligaw na ginseng ay bahagyang kumikislap na may gintong liwanag, at iniunat niya ang kanyang kamay upang hukayin ang ligaw na ginseng. Inabot lang ni David ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito nahawakan. Noon lamang niya napagtanto na siya ay isang espiritual na katawan lamang, at wala siyang mahawakan ngayon. Sa pagtingin sa mga kayamanang ito sa kanyang harapan, hindi maalis ni David ang mga ito, kaya't napakamot siya ng ulo sa pagmamadali. Di nagtagal, si David, na naliwanagan ng gintong liwanag, ay hindi nabuksan ang kanyang mga mata. Naglakad siya sa kahabaan ng gintong liwanag.
Natuklasan ni David na kabilang sa mga halamang gamot na ito, ang 10,000 taong gulang na halamang Polygonum multiflorem ay naglalabas ng ginintoang liwanag na mas nakasisilaw kaysa sa iba pang mga halamang gamot. Juan Ian Hishuo. Bumilis ang tibok ng puso ni David. Dapat mong malaman na ang 1,000 taong gulang na halamang gamot ay napakahalaga na, at ang 10,000 taong gulang na halamang gamot ay mahirap makuha. Ngunit nakatitig lamang si David, ngunit imposibleng alisin ang damong ito. Engkanto plantasyon ba ito? Bahagyang nakakunot ang noo ni David habang nakatingin sa hindi mabilang na mga halamang gamot. Napakaraming damo ang biglang lumitaw sa lihim na espasyo, maaari lamang maghinala si David na mga immortal, at ang mga ordinaryong monghe ay walang ganitong uri ng kapangyarihan. Habang si David ay nakatitig sa damo sa kanyang harapan na nalilito, ang kanyang katawan ay biglang sumabog, at mabilis niyang sinulyapan ang oras at natagpuan na ang oras ay malapit na. Sinuntok ni Humazi si David sa labas ng kanyang katawan, ito ay para mabilis na bumalik ang kaluluwa ni David. Nag-aatubili na sinulyapan ni David ang mga halamang gamot, at sa kalaunan ay kailangang bumalik sa parehong paraan. Pagbalik niya, mayroon din siyang nakakatakot na nakamamatay na aura. Sa pagdating ng oras, sa wakas ay bumalik ang kaluluwa ni David sa lugar nito, at si Humazi ay nakahinga ng maluwag sa loob ng mahabang panahon. Yugay? Alam mo bang oras na, bakit ang inki mo? Ano bang problema nito? O wala lang, gulo lang? Curious na tanong ni Humazi. Hingal na hingal si David, at sobrang sakit ng katawan niya. Ito ay sintomas pagkatapos lumabas ang kaluluwa sa katawan. Hindi pa umabot sa out-of-body stage si David. Ang paggamit ng spell para pilitin ang kaluluwa na lumabas sa katawan ay tiyak na may mga side effect. Gayunpaman, nadama ni David na ang oras na ito ay malayo sa katawan ay katumbas ng halaga. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng enchantment na nakapalibot sa lihim na kaharian na ito, may isa pang mahiwagang lugar. Sa magulong estado na iyon. Sasabihin na sana ni David kay Humaz ang kanyang nakita, ngunit naantala siya. Bakit kayo pumunta dito? Di ba binalaan ko na kayong dalawa? Galit na tumingin si Joe Jie kina David at Humazi. Miss Joe? Pasensya na, curious lang kami, babalik din kami. Hinawakan ni David si Humazi at nagmamadaling bumalik. Pagkatapos bumalik sa silid, hindi na makapaghintay si Humazi na magtanong muli, ano nga ba ang nasa isang magulong estado. Tumingin si David sa bintana at sumunod kay Humazi, ano ang nakita niya. Sa pagkakataong ito, nabigla si Humazi, nakabukas ang kanyang mga mata, at maaaring itulak ang isang itlog sa kanyang bibig. Lahat ba ng mahahalagang halamang gamot? At 10,000 taon ng Polygonum multiflorem. You bata can't lie to me, bakit parang hindi totoo sa akin? Hindi makapaniwala si Humazi sa sinabi ni David. Master Hu, ano ang silbi ng pagsisinungaling ko sa iyo, ito ay ganap na totoo. Sincere na sabi ni David. Hindi ba tayo gumawa ng kapalaran? Kung tayong dalawa ang gumawa ng paraan para malagpasan ang harang na iyon, ang mga halamang gamot ay magiging atin. Natuwa si Humazi, ngunit agad na nawala ang ngiti. Sinabi mo, alam din ba ng sekta ng demonyong ito ang lugar na ito, kaya hindi nila tayo pinalapit. May isa pang posibilidad. Ito ang mapagkukunang lokasyon ng Demon Spirit Sect. Dahil napakaraming tao sa Demon Spirit Sect, palagi silang umaasa sa mga mapagkukunan upang linangin. Makikita mo rin na ang sekretong kaharian ng Demon Spirit Sect ay napakaliit at walang mapagkukunan. Sang-ayon din si David sa mga sinabi ng bata, ngunit kung ito talaga ang resource site ng Demon Sect, dapat mayroong mga eksperto sa Demon Sect. Kapag nakita ko ang Sect Master ng Demon Sect bukas, susubukan ko ito para malaman kung ang lugar na iyon ay isang mapagkukunan ng Demon Sect. Dapat malaman ni David kung makikita niya ang pinuno ng sekta ng Demon Sect pagkatapos ng pagsubok. Kinaumagahan, pagkatapos kumain ni David at Humazi, pumunta si Joe Jia upang makita si David. Sinabi na ang Panginoon ng sekta ng demonyo ay nakilala si David habang naghihintay si Humazi sa silid. Nang makita ni Humazi na dumating si Joe Jie kasama si Song Qingping, biglang naging pangit ang kanyang mukha. Parang may ibang lalaki na kumidnap sa manugang ko. Mr. Chen, may kahilingan ang aming sect master. Magalang na sabi ni Song Qingping matapos makita si David. Vice Sect Master Song, manguna ka. Magalang ding sabi ni David. Kahit na si David ay palaging mapagbantay tungkol sa Demon Sect, si Song Qingping ay palaging magalang, at si David ay hindi maaaring panatilihing malamig ang kanyang mukha.
Pumasok ang grupo sa pinakamalaking bulwagan sa gitna. Sa oras na iyon, mayroong higit sa 10 tao ang nakaupo sa bulwagan, at lahat ay may masamang mukha at nakamamatay na aura. Sa pagtingin sa mga taong ito, nag-alinlangan si David kung paano makakamit ni Song Qingping, isang magalang at scholar na tao, ang posisyon ng Deputy Suzerain. Mr. Chen, maupo ka muna, pupunta ako at tatawagin ang Sect Master. Natapos magsalita si Song Qingping, tumalikod at umalis. At nakahanap si David ng upuan at naupo. Naramdaman ng hindi magiliw na mga mata ng 12-12 ng mga tao sa paligid niya, si David ay hindi natakot o nagulat sa lahat at tinamaan ng kanyang mga mata ang mga taong ito. Ikaw ba si David? Ito na nga, tumayo yung lalaking naka-dark green na suit at tinanong si David. Oo. Tumango si David. Nabalitaan kong lumaban ka sa Martial Arts Alliance ng mag-isa at pumatay ng ilang pinuno ng Martial Arts Alliance, na naging dahilan upang hindi mapakali ang Martial Arts Alliance. Totoo ba iyon? Tanong ng lalaki. Kabanata 1675. Hindi naman sa hindi mapakali ang mga manok at aso, pero ngayong walang Martial Arts Association sa Kyoto. Mahinahong sabi ni David. Matapos sabihin ni David ang mga salitang ito, ang mga tao sa kanilang paligid ay nagtawanan sa halip na magulat. Haha, masyado ka pang bata, sa tingin mo ba nasira mo na ang Martial Arts Alliance? Sinasabi ko sa iyo, ang Martial Arts Alliance ay isang takip lamang. Kung ang kabilang partido ay nais na panatilihin ang Martial Arts Alliance, magkakaroon ng isa pang Martial Arts Alliance sa Kyoto. Tumawa ang lalaki, may kaunting pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Sa tingin nila ay napakabata pa ni David, wala siyang naiintindihan, at ni hindi naiintindihan ang madilim na lipunan. Tiningnan ni David Ping ang mapangasar na mga mata ng lalaki, ngunit hindi siya nagalit, ngunit bahagyang ngumiti. Kung lumitaw ang isa, sisirain ko ang isa, kung lumitaw ang dalawa, sisirain ko ang isang pares. What a big tone? Not really. Knowing how lucky you were, nakuha mo ang katawan ng Gorfind. Ang sabi-sabi ay ikaw ang una sa mga nakababatang henerasyon sa mundo ng martial arts. Nangangati lang ang kamay ko at gusto kong subukan ito. Sinabi, kinuha ng lalaki ang larawang kamay, isang mahabang espada ang lumitaw sa kamay ng lalaki, at pagkatapos ay ang liwanag ng espada ay pumutok sa hangin. Dumiretso siya para sa kilay ni David. Ito ay hindi isang kompetisyon, ito ay tungkol sa espiritu ni David. Agad na nanlamig ang mukha ni David. Ang matalim na liwanag ng espada ay tumama kay David, at si David ay napasandal at pagkatapos ay dumulas sa lupa, na nakaiwas sa espada. Hinampis ni Janmang ang upuan ni David at agad na binasag ang upuan. Bahagyang ipinatong ni David ang kanyang kamay sa lupa, at tuwid na bumangon ang kanyang katawan. Sumunod ka sa kamatayan. Malamig na tiningnan ni David ang lalaki at sinabi sa malamig na boses. Boy, ito ang Demon Sect. Huwag kang mahiya, sa tingin mo ba lahat tayo ay natatakot? Tumawa ang lalaki, hindi pinansin ang banta ni David. Deacon Lu, si Mr. Chen ay ipinatawag ng Sect Master, paano mo ito magagawa? Nagmamadaling sabi ni Zhou Jie sa lalaki nang makita niya ito. Zhou Jie, ito ang negosyo ko. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Pinaparusahan ko lang ang sarili ko gamit ang sarili kong suzerain. Ngayon, tuturuan ko ang taong ito ng ilang mga trick. Si Deacon Lu ay hindi nakinig sa panghihikayat ni Zhou Jie at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang espada. Muli siyang sumugod kay David. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, alam niyang ang lalaking ito ay tiyak na tinuruan ng Sect Master. Kung siya mismo ang natalo at nasugatan sa kompetisyon, ang Demon Spirit Sect ay manggenguna sa negosasyon at pakikipagtulungan sa ilang sandali. Ngunit kung ang Deacon Lu na ito ay matalo, ang Sect Master ng Demon Sect ay gagawa ng panibagong plano. Sa pag-iisip nito, hindi na nagpigil si David, ngunit hinawakan ang kanyang kanang kamay pasulong, at ang Dragon Slaying Sword ay agad na lumitaw sa kanyang kamay. Sa sandaling lumitaw ang Dragon Slaying Sword, ang buong bulwagan ay nagningning sa mga pagsabog ng liwanag. Bukod dito, ang aura ng Dragon Slaying Sword ay nagulat sa lahat. Dapat mong malaman na ang Dragon Slaying Sword ni David ay naging mas malakas pagkatapos makuha ni Wen Jianzong ang mga espiritu ng espada. Sa sandaling ito, sapat na ang Dragon Slaying Sword at Sword Spirit para labanan ang isang panig. Bahagyang nagulat si Deacon Lu nang makita niya ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David, ngunit hindi siya tumigil, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay direktang tumusok kay David.
Malamig na sumangot si David at iwinagayway ang Dragon Sword. Ang nakakasilaw na liwanag ng espada ay agad na pumutol sa kawalan at marahas na hinampas ang mahabang espada ni Deacon Nolo. Kumalabog. Matapos ang isang matalim na tunog, napansin ni Deacon Lu na ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naputol sa kalahati. Sa pagkakataong ito, hindi nakaimik si Deacon Nolo at hindi makapaniwalang tumingin dito. Dapat mong malaman na ang mahabang espada sa kanyang kamay ay isa ring mahalagang espada. Ito ay napik sa loob ng 7 at 49 na araw. Ngunit ngayon, madali itong naputol ng Dragon Slaying Sword ni David. Tulad ng pagkatulala ni Deacon Lu, hindi tumigil ang sword chi ni David. Matapos putulin ang mahabang espada mula sa kamay ni Deacon Lu, binaligtad niya ang direksyon. Hindi nag-react si Deacon Lu at nalaman niyang ang kanang braso niya na may hawak ng mahabang espada ay diretsyong bumagsak sa lupa, dahil ang bilis ay napakabilis na ang dugo ay walang oras na umagos palabas, tanging ang putol na braso lamang ang puti mabulaklak, napaka-infiltration. Makalipas ang ilang segundo, bumulwak ang dugo mula sa putol na kamay, at ang matinding sakit ay napasigaw si Deacon Nolo. Nang makita ito ng lahat sila ay natigilan, at maging si Jojia ay medyo hindi makapaniwala. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay tumaas, at ang dulo ng espada ay direktang nakatutok sa gitna ng mga kilay ni Deacon Lu. Hanggat sasaksak ng malakas si David sa oras na ito, tiyak na mamamatay si Deacon Lu sa lugar. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao sa paligid ay agad na nagsitayo, bawat isa ay nagbabadya ng pagpatay, tinakpan si David. At si Jojia ay nagulat at nagmamadaling humakbang pasulong at sinabi kay David, Mr. Chen, kailangan mong kumalma, kung papatayin mo si Deacon Lu ngayon, walang puwang para sa pakikipagtulungan sa ating sekta ng demonyo. Kung gayon, huwag mong subukang iligtas ang iyong kasintahan. Narinig ni David na binanggit ni Jojia si Sonya, at pagkatapos ay dahan-daang ibinaba ang Dragon Slaying Sword. Tinitigan ni Deacon Lu si David, umupo sa isang upuan, at nakatali. Sa sandaling ito, lumabas si Song Qingping, at sa tabi ni Song Qingping ay isang lalaking nakasuot ng maskara. Ang maskara sa mukha ng lalaki ay tanso at may mga singsing sa paligid, na mukhang nakakatawa. Hindi maintindihan ni David kung bakit may maskara pa rin ang susray ng sekta ng demonyong ito. Dahil ba natatakot kang hindi ito makita ng mga tao? Mr. Chen? Ang aming susrain ay nagkaroon ng pinsala sa mukha maraming taon na ang nakalilipas, kaya siya ay nakasuot ng maskara. Paliwanag ni Jojia kay David sa mahinang boses. Anong nangyayari? Tanong ni Song Qingping, nakatingin sa dugo sa lupa at sa putol na kamay ni Deacon Lu na may malamig na mukha. Reserve Sect Master, si Deacon Lu ang susundan ni Mr. Chen para subukan ang kanyang swordsmanship at aksidenteng nasugatan. Lumapit si Jojia at sumagot. Kalokohan, honor guest si Mr. Chen na inimbitahan ng Sect Master. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Kayong mga basura, umalis ka dito. Bukod dito, gamitin si Jiegusan para i-connect muli ang naputol na kamay. Mariing saway ni Song Qingping. Ang mga taong iyon ay hindi nang ahas na magsalita, tumango at umatras, habang si Deacon Nolo ay kinuha rin ang kanyang naputol na kamay at umalis sa bulwagan. Jojia, lumabas ka rin. Ikinaway ni Song Qingping ang kanyang kamay. Oo. Tumango si Jojia at umalis. Mr. Chen, maupo ka. Nakangiting umupo si Song Qingping at gumawa ng kilos ng pasasalamat. Umupo si David sa unahan, napakalapit sa Demon Sect Master, ngunit hindi naramdaman ni David ang hininga ng Demon Sect Master. Hindi kaya masyadong makapangyarihan ang Sect Master ng Demon Sect para itago ang kanyang aura, kaya hindi niya ito matukoy mismo. Si David ay labis na nalilito. Mr. Chen, inanyayahan kita na makipagtulungan sa iyo sa pagkakataong ito. Kailangan mo lang ibigay sa amin ang katawan ni Gorfin, at matutulungan ka ng aming sekta ng demonyo at iligtas ang iyong kasintahan. Nagsalita ang Demon Sect Master. Ngunit medyo paos ang boses na sinabi niya, parang pinisil na boses. Maaari kong ibigay sa iyo ang katawan ng Gorfin, ngunit paano mo ako mapapaniwala na matutulungan mo akong iligtas ang aking kasintahan? Walang ingat na tanong ni David. Ang iyong kasintahan ay nakakulong na ngayon sa isang lihim na kaharian. Naniniwala akong alam mo na ang Demon Heart Sect ay nasa likod ng Martial Arts Alliance. Ang aming dalawang sekta ay kabilang sa iisang linya, ngunit kalaunan ay naghiwalay ang aming mga landas dahil sa magkaibang ideya. Kaya alam ko kung paano buksan ang lihim na kaharian ng Demon Heart Sect, ngunit kailangan mong hanapin ang lokasyon ng lihim na kaharian mismo.
Sabi ng sect master ng Demon Spirit Sect. Malamig na ngumiti si David at sinabing, "The only way you can help me is to open the secret kingdom." Parang hindi magandang offer sa akin yun. Kabanata 1676. Natahimik sandali ang sect master ng Demon Sect at nagpatuloy, "Masasabi ko sa iyo ang isang sikreto." "Anong sikreto?" tanong ni David. "Ngayon ang espiritual na enerhiya ay bumabawi, ngunit kung saan ang lugar ng pagbawi, lahat ay naghahanap nito, ngunit masasabi ko sa iyo ngayon, kung saan ang lugar ng pagbawi, kung plano mo ito ngayon, tiyak na makakakuha ka ng malaking benepisyo sa hinaharap." Sabi ng soberanya. "Huwag kang biyenan, kung hindi mo sinabi sa akin, aalis na ako. Kung hindi ka anak ng dugo, gusto mong ibigay ko sa iyo ang laman ng isang dugong demonyo." "Imposible." Diretsyong sabi ni David. "Ito ay Panglay Island. Ang lugar kung saan unang nakabawi ang spiritual chi ay Panglay Island." Kaya naman tinatakan ni Gorfind ang kanyang katawan sa Panglay Island. Ang sect master ng Demon Sect ay natakot na talagang umalis si David, at sinabing nagmamadali. Panglay Island. Saglit na natigilan si David, bahagyang nagsalubong ang mga kilay. Hindi katakataka na ang Panglay Island ay nakaranas ng madalas na anomalya kamakailan. Hindi na makatagal si Long Xingshu at ang iba pa, kaya kinailangan nilang bumalik sa kabisera. Tila ito ay dapat na isang pasimula sa pagbawi ng espiritual na enerhiya. "So much for that?" tanong ni David na nagkukunwaring hindi siya interesado. "Oo, yun lang ang maibibigay ko sayo." Sabi ng sect master ng Demon Sect. "That's good. I feel like it's not worth it. Ang pagtutulungan natin ay nangangailangan ng hustisya. Ibibigay ko sa iyo ang katawan ni Gorfind, pero wala kang maibibigay sa akin. Bakit ako makikipagtulungan sa iyo? Kung ibibigay ko ang katawan ng dugong demonyo sa Demon Heart Sect, baka palayain na nila ang girlfriend ko, at hindi ko na kailangang hanapin mag-isa ang lihim nilang kaharian." Dahan-dahang sabi ni David. "Kung ganoon, ano ang gusto mo?" Ang sect master ng Demon Sect ay tila medyo nababalisa. Baka natatakot talaga siya na ibigay ni David ang katawan ni Gorfind sa Demon Heart Sect. "I want resources, valuable medicinal plants for 10 of thousands of years, hindi mahirap para sa isang sekta na katulad mo sa Secret Realm, di ba?" Tumawa si David. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi nakita ni David ang ekspresyon ng sect master ng Demon Sect, ngunit ang mukha ni Song Qingping ay naging sobrang pangit. Sinabi ito ni David para subukan lang sila at makita kung ang lugar na nakita niya ay isang resource site ng Demon Sect. Ngunit kapag tiningnan mo ang ekspresyon ni Song Qingping, parang hindi. "Mr. Chen, sana ay gusto mong malaman ang halaga ng isang 10,000 taong gulang na halamang gamot. Hindi ibig sabihin na mayroon na ito. Kami ay nakatira sa isang lihim na kaharian, at ang mga mapagkukunan ay mahirap na. Saan tayo makakahanap ng mga halamang gamot na 10,000 taon na? Sana umalis na si Mr. Chen sa realidad at hindi kami kusa na ipahiya." Paliwanag ni Song Qingping pagkatapos ni David. Tumingin si David kay Song Qingping, halatang hindi kumbinsido, kaya nagtanong siya, "Napakaraming tao sa Demon Sect mo, dahil walang mapagkukunan sa lihim, saan nanggaling ang cultivation resources?" "Huwag kang maglihim, Mr. Chen, marami sa ating mga mapagkukunan ay binili mula sa labas upang suportahan ang paglilinang ng mga disipulo ng Demon Sect." Kumunat ang noo ni David, dahil hindi ka taos-puso kapag hindi mo ito pinag-uusapan, kung gayon ay huwag mong pag-usapan ang pagtutulungan ngayon. Walang kabuluhan. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at naglakad palabas. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Song Qingping para pigilan si David at sinabing, "Mr. Chen, paano mo nasabi ito? Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Ang kasalukuyang mga mapagkukunan ay napakamahal at mahirap makuha. Anong aristokratikong pamilya ang handang magbenta ng mga mapagkukunan at suportahan ang iyong Demon Spirit Sect sa loob ng maraming taon? Malinaw, ang iyong Demon Spirit Sect ay may sariling mapagkukunan, ngunit hindi ka naniniwala sa akin, kaya niloko mo ako." Nang matapos ni David ang kanyang pagsusuri, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad palabas. "Mr. Chen? Teka." Pinigilan ni Song Qingping si David, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata sa pagkalito, ngunit sa huli ay nagngangalit siya at sinabi, "Huwag mong itago, Mr. Chen, ang sekta ng demonyo natin ay talagang walang mapagkukunan, ngunit ang matandang si Zhou ay umalis. Ang mapa, at sa tuwing isisilang ang isang mahalagang damo, ito ay lilito sa mapa."
Sa loob ng napakaraming taon, ang aming sekta ng demonyo ay nakakuha ng maraming mapagkukunan ayon sa mga tagubilin ng mapa. Nang marinig ito ni David, agad siyang nawili. Hindi ba niya alam na may ganitong mapa sa mundo? Maaari bang ayos ka ng mapa, tulad ng radar, ang nakapalibot na kapaligiran? Vice Sec Master Song, maaari mo ba akong dalhin upang tingnan ang mapa? Tanong ni David. Okay. Tumango si Song Qingping, sa pagkakataong ito nang walang pag-aalinlangan. Ngayon na nagpasya kang sabihin kay David, handa ka nang sabihin kay David ang buong kwento. Naglakad si Song Qingping kasama ni David sa likod ng bulwagan, ngunit ang Sect Master ng Demon Sect ay hindi kumikibo o nagsalita. Dahil dito, medyo natulala si David. Sa ganoong mahalagang bagay, si Song Qingping ang kinatawa ng suzerain. May mga opinyon ba ang suzerain? Nang madaanan ni David ang pinuno ng sekta ng Demon Sect, hindi niya maiwasang tumingin ng ilang ulit. Hindi lamang ang Sect Master ay walang hininga, ang iba ay walang nakitang mali. Sinundan ni David si Song Qingping sa sekretong silid at nakita niya na ang lugar ng sekretong silid ay napakalaki, higit sa 100 metro kwadrado. Ang isang napakadetalyadong mapa ay iginuhit sa isang dingding ng sekretong silid, at maging ang mga bulaklak at halaman sa mapa ay parang buhay. Kung hindi mo titingnang mabuti, maaari mong isipin na ito ay isang imahe na nilalaro sa isang malaking screen. Tiningnan ito ni David at napansin na bagaman malaki ang mapa, hindi malaki ang lugar ng mapa. Daan-daang kilometro lamang sa paligid ng Nanho City ang nadala dito. Umaasa ka ba sa mapa na ito upang makakuha ng mga mapagkukunan? Laking gulat ni David at wala siyang nakitang espesyal sa mapa na ito. Oo, hanggat mayroong mahahalagang halamang gamot na higit sa 1,000 taong gulang dito, ang lugar ay ipapakita kaagad. Tumango si Song Qingping. Ang weird talaga. Muli itong tiningnang mabuti ni David at hinawakan pa ito ng kanyang kamay, ngunit walang nakitang espesyal. Pagkatapos ay kukuha ka ng mga mapagkukunan, hindi ka ba sasalungat sa pamilya Zing? Tutal, teritoryo ito ng pamilya Deng. Si David ay labis na naguguluhan, ang Demon Spirit Sect ay tiyak na nakakuha ng maraming mapagkukunan, tama, ang pamilyang Deng. Hinaharang ng mga tao. Alam na ang mga mapagkukunang ito ay lubhang mahalaga sa sinuman. Mayroong napakakaunting mga salungatan dahil maaari naming makuha ang lokasyon ng mapagkukunan sa unang pagkakataon at pagkatapos ay magpadala ng isang tao upang kunin ito. Hindi alam ng pamilya ni Nanhu Zing ang tungkol dito. Kahit nakuha nila ang balita, ipinadala sana namin ang impormasyon noong pumunta sila doon. Dinadala ang mga mapagkukunan. Paliwanag ni Song Qingping. Nang marinig ito ni David, tila makatuwiran din ito sa kanya. Kung tutuusin, may ganyang mapa si Demon Nilaho, at parang radar. Paano may kukumpara ang ibang tao sa Demon Sect? Hindi alintana kung paano mo makuha ang mga mapagkukunan, hindi ako makakaasa na buksan mo ang aking bibig at bigyan ka ng katawan ng isang Gorfiend. I have to get some benefits, right? Hinarap ni David ang tanong ni Song Qingping. It's okay. Ayon sa past rules, dapat may malaking resource last season. Kahit gaano pa kahalaga ang herbs this time, we will give them to Mr. Chen. What do you think? Tanong ni Song Qingping. Sige. Kung sa tingin ko ay nararapat, ibibigay ko sa iyo ang katawan ng dugong demonyo. Tumango si David. Sa anumang kaso, ang katawan ng Gorfiend na ito ay nasa ibabaw niya, at walang gamit kung hindi bilang isang kalasag. Ang pinakamahalaga ay gusto din ni David na iligtas si Sonya sa tulong ng Demon Sect. Matagal nang nakakulong si Sonya, at nababalisa na si David. Sinubukan lang ng maraming beses walang tagumpay. Pagkalabas ng sikretong silid, tinawagan ni Song Qingping si Zhou Jia at hiniling na samahan si David sa panahong ito. Nang sumunod ang pamilya Zhou kay David, agad na nanlamig si Song Qingping, na orihinal na nakangiti. Sa tingin mo ba maniniwala talaga siya sa'yo at ibibigay sa'yo ang katawan ng Gorfiend? Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumakad mula sa likod ng bulwagan at tinanong si Song Qingping. Kabanata 1677. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan, tiyak na gagawin niya, ngunit ang mga bagong umuusbong na mapagkukunan ay ibibigay sa kanya. Sabi ni Song Qingping na may malungkot na ekspresyon. Masyadong mabigat ang anti-bow ng batang ito, ngunit kung alam niya kung paano gamitin ito sa kanyang kalamangan, maaari siyang maging isang mabuting katulong. Malumanay na sabi ng lalaking nakaitim na balabal. Hahanap ako ng paraan para magamit siya. Kailangan mong umalis sa lalong madaling panahon para hindi kanya mahanap.
Hinimok ni Song Qingping ang itim na suit na umalis kaagad. Kung gayon ang bagay dito ay ipinasa sa iyo. Kapag ang espiritual na enerhiya ay naibalik, oras na para sa ating mga demonyo na itaas ang kanilang mga kilay. Ang lalaking nakaitim ay mabilis na nawala sa liwanag. Pagkaalis ng lalaking nakaitim, tumingin si Song Qingping sa hindi gumagalaw na Demon Sect Master at dahan-daang humakbang pasulong upang tanggalin ang maskara ng Demon Sect Master. At sa ilalim ng maskarang iyon ay isang ulo ng kalansay, na walang kapirasong laman at dugo. Pagkatapos, ipinadala ni Zhou Jie si David sa kanyang tirahan, at sinabi niya kay David, Mr. Chen, kung may mangyari man, mahahanap mo ako, sorry talaga sa usapin ngayon, medyo walang ingat si Deacon Lo. Humingi ng paumanhin si Zhou Jie sa pagbaril ni Deacon Lo kay David. Wala itong kinalaman sa iyo. Bahagyang ngumiti si David, alam niyang hindi mataas ang posisyon ni Zhou Jie sa Demon Sect, kaya wala siyang karapatang magsalita. Kung gayon Mr. Chen, magpahinga ka pa, hindi kita guguluhin. Sabi ni Zhou Jie, at aalis na sana. Sa sandaling ito, naghihintay na si Humazi sa pintuan, agad na binuksan ang pinto at sinabi kay Zhou Jie, Miss Zhou, pumasok ka at maupo at mag-chat sandali. Namilog lang ang mata ni Zhou Jie nang makita niya si Humazen. Alam niyang kapag pumasok siya, tiyak na kakainin siya ni Humazi. Ngunit nang si Zhou Jie ay tatalikod na at aalis, biglang pinigilan ni David si Zhou Jie, Miss Zhou, gaano ka nakatagal sumali sa sekta ng demonyong ito? Lumingon si Zhou Jie kay David at sinabing, Mr. Chen, may masama bang itanong ito? Nako, iniisip ko lang na magkakaroon tayo ng kooperatiba na relasyon sa hinaharap, at gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa isa't isa. Paliwanag ni David. Bahagyang ngumiti si Zhou Jie at sinabing, mahigit sa 10 taon na ako rito. Dinala ako rito noong ako ay ilang taong gulang pa lang. Bakit mo naisip ang sumali sa Demon Sect? O baka naman pinilit nila ako? Sa'yo. Curious na tanong ni David. Hindi pinipilit ng Demon Sect natin ang iba na sumapi. Kaya lang noong mga ilang taong gulang ako, ang buong pamilya ko ay hinabol ng mga kalaban. Nang maglaon, namatay ang mga magulang ko. Ito ay isang taga-Demon Sect na naligtas. Ako ang nagdala sa akin sa Demon Sect. Paliwanag ni Zhou Jie. Nang marinig iyon ni David, medyo napahiya siya. Hindi niya inaasahan na si Zhou Jie ay magkakaroon ng ganito kalungkot na nakaraan. Miss Zhou? Pasensya na. Labis na napahiya si David nang maalala niya ang masakit na nakaraan ni Zhou Jie. Okay lang, it's been so many years, and I live here quite well. Kahit na tinatawag tayong demonyo ng mga tagalabas, ang init ng pakiramdam ko dito. At mahigit 10 taon na akong nandito, ang aming Sect Master. Laging turuan kaming paunlarin ang aming mga katawan at kalikasan, at hindi mawala ang aming orihinal na pag-iisip dahil sa paglilinang. Kung isagawa natin ang mga pagsasanay, kung ang ating personal na konsentrasyon at kasakiman ay masyadong malaki, ang mga pagsasanay ay ubusin tayo at tayo ay pahihirapan. Malupit at hindi makatao, napakaraming tao ang nagkamali sa atin. Pagdating mo, iba ang mga taong nakakita sa sekta ng demonyo natin sa inaakala mo. Nang ipakilala ni Zhou Jie ang Demon Sect, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Iba talaga. Tumanggo si David. Bagamat nakita ni Deacon Lo si David, nakakita siya ng mga pagkakamali kay David, at ang unang putok ay isang nakamamatay na hakbang. Ngunit ang mga taong iyon ay walang masamang espiritu. At ang mga taong nakasuot ng itim na damit mula sa Martial Arts Association ay may mga kaluluwa sa kanilang katawan, at sila ay puno ng masasamang espiritu. Marahil ay dahil sa magkaibang ideya ng dalawang demonyo kaya sila ay naging ganap na naiiba sa isa't isa. Nadama ni David na kailangan niyang suriing muli ang tinatawag na masasamang magsasaka at mga demonyo sa hinaharap. Sa totoo lang, ang pinuno ng sekta namin ang pinakamamahal na taong nakilala ko. Tuwing nakikita ko siya, para akong ama. Ang mga mata ni Zhou Jie ay kumislap sa paghanga. Nang tumingin kay Zhou Jie ng ganoon, sumimangot si David at sinabing, ang iyong suzerain ay nakasuot ng maskara at nagsasalita ng kakaiba, at hindi niya iniisip na napakaganda ng sinabi mo. Hindi ko pa nakita ang aming suzerain dati, at ang aming suzerain ay tila mas magalang kaysa sa kasalukuyang representante na suzerain. 5 taon na lang ang nakalipas, sinira ng apoy ang mukha ng ating suzerain, at nawasak ang karakter ng suzerain. Malaki na rin ang pinagbago nito, at simula noon, hindi na ako nagsalita sa Sect Master. Sinabi ni Zhou Jie ang pangyayaring ito, na may kaunting kalungkutan sa kanyang mukha.
Matanda na ba ang iyong deputy sect master sa demon sect mo? Nakita ni David na si Song Qingping ay hindi masyadong matanda, ngunit siya ay naging reserve sect master ng demon sect. At kung titingnan mo ang performance ni Song Qingping ngayon, parang mas may kapangyarihan siya kaysa sa suzerain. Kaya nagtatakang tanong ni David. 6 na taon pa lang ang deputy leader namin dito, na mas huli sa akin. Very competent lang ang deputy leader namin. After our suzerain's accident, ginawa namin siyang deputy leader para tumulong sa mga gawain ng demon sect. Sabi ni Joe J. Bahagyang kumunat ang noo ni David nang marinig iyon. Palagi niyang nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Ang Song Qingping na iyon ay magalang din sa kanya at tila sinsero, na sinasabi kay David ang lahat ng mga lihim ng demon sect. Ngunit palaging nararamdaman ni David na si Song Qingping ay nabighani, at hindi niya ito makita. Anong klaseng talento ang namumukod-tangi, hindi ba siya mukhang gwapo? Sa unang tingin, mukha siyang maliit na puting mukha. Nang makitang pinupuri ni Joe Jie si Song Qingping, agad na nalungkot si Humazi, kaya malamig siyang ngumuso. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bahagyang kumunat ang noo ni Joe Jie, galit na nakatingin kay Humazi. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni David kay Joe Jie, Miss Joe, pasensya na, nagpahinga kami. Pagkatapos noon, kinuha ni David si Humaz at umalis. Ang makita ang maliit na puting mukha na iyon ay talagang hindi isang mabuting tao, ang hanggal na babaeng ito ay malamang na nalinlang. Tila nagseselo si Humazi nang makita niyang labis na nagmamalasakit si Joe Jie kay Song Qingping. Okay, niloko man ako o hindi ay negosyo ng iba, ngunit ang Song Qingping na iyon, palagi kong nararamdaman na may mali, ngunit hindi ko masabi. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Ano? Hindi ba napag-usapan natin yan ngayon? Resource ba ang lugar na iyon para sa demon sect? Tumingin si Humazi kay David at nagtanong. Umiling si David, ang demon clan ay walang mapagkukunan, ngunit mayroon silang isang napakamahiwagang mapa. Pagkatapos ay maingat na ipinaliwanag ni David ang kanyang kaso kay Humaz sa bulwagan. Hindi ka panipaniwala na mayroong isang mahiwagang mapa sa mundong ito. Bulalas ni Humazi nang marinig ito. Ang isang mapa na hinuhulaan ang paglaki ng mahahalagang halamang gamot ay hindi pa nagagawa. Si David ay nanatili kasama ni Humaz sa lihim na kaharian ng isang araw pa, at sila ay inip na inip. Pagkatapos ng lahat, ang lihim na kaharian ay napakaliit at karaniwang wala dito, kaya sila ay lalabas at maglalaro ng 2 round sa Nanho. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit gustong pumunta ni David sa Nanho ay dahil gusto niyang malaman kung talagang may kakayahan si Xing Anguo na sakupin ang kapalaran ng lungsod. Pagkatapos makatanggap ng pahintulot, inilabas ni Joe Jie sina David at Humaz sa lihim na kaharian at pagkatapos ay nagtungo sa Nanho. Kabanata 1678. Dinala ni Joe Jie sina David at Humaz sa paligid ng Nanhua ng mahabang panahon. Napakaliit ng lungsod ng Nanho, at sa kalahating araw, halos masakop na ang buong Nanho. Sobrang pagod ko, lumiko kayong dalawa, hahanap ako ng mapagpahingahan. Gumawa ng dahilan si Humazi at nagmamadaling umalis. Alam ni David sa isang sulyap kung ano ang ginagawa ni Humazi, hindi magagawa ng lalaking ito kung wala ang isang babae. Tila alam din ni Joe Jie kung ano ang gagawin ni Humazi, at hindi sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata, ganyan baka intolerant ang mga lalaki sa mga ganoong bagay. Tingnan mo ang nakakainip na tingin na iyon. Ang mga salita ni Joe Jie ay agad na nagpahiya kay David, at siya ay umubo ng mahina, Miss Joe, hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Master Hu, ako ay isang malaking tao pa rin. Ang mga salita ni David ay agad na naging sanhi ng pagtataka sa mukha ni Joe Jie, tumingin siya kay David nang hindi makapaniwala, ikaw. Ang dami mong babae at girlfriend sa paligid mo, hindi ba? No, not really. I always feel like it's sacred, and we have to wait until we get married. Kaya naman, paulit-ulit na winuwagayway ni David ang kanyang mga kamay. Si Joe Jie ay tumingin kay David ng ganoon at biglang tumawa, hindi ko inaasahan na sa ganoong lipunan, mayroon pa ring isang simpleng tao na tulad mo, kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon na akong manliligaw, gusto kitang habulin. Yan ba ang syota mong si Song Qingping? Diretsyong tanong ni David. Bahagyang namula si Joe Jie at pagkatapos ay tumango, bueno, napakahusay ng pakikitungo sa akin ng aming deputy director. Tiningnan ni David ang nahihiyang tingin ni Joe Jie, at sa ilang kadahilanan, palagi siyang may kakaibang nararamdaman sa kanyang puso.
Si Qingping, hindi niya makita, palaging nararamdaman na hindi si Song Qingping ang nakikita niya sa ibabaw. Naglakad at nagkwentuhan sina David at Georgia, at di nagtagal ay tanghali na, at nakahanap sila ng lugar na makakainan. Sa ganoong maliit na border town, bagamat walang mga high-class na hotel tulad ng isang malaking lungsod, mayroon din itong sariling espesyal na pagkain. Nag-order si Georgia ng malaking hapagkainan, at lahat sila ay maganda. Madalas ka bang pumunta dito para kumain? Tanong ni David. Umiling si Georgia, napakahigpit ng mga alituntunin ng ating demon sect, at hindi tayo basta-basta makakalabas sa secret realm, ngunit dahil sa posisyon ko, kailangan kong lumabas ng secret realm ng madalas, at 2 beses na akong kumain dito. Ang iba, na sumali sa demon sect, ay hindi na nakaalis sa lihim muli. Ito ay katulad ng sa kulungan. Hindi mapigilan ni David ang mapangiti, nakulong sa napakaliit na lugar, hindi makahakbang kahit isang hakbang. Parang nasa kulungan. Bilang isang cultivator, hindi ba dapat kang magtanong tungkol sa makamundong mga bagay at tumuon sa cultivation? Sa katunayan, ang sect master ay hindi pinapayagan ang mga tao ng sekta na pumasok at lumabas sa lihim na mundo sa kalooban, at ang sect master ay nagpoprotekta sa kanila. Ayon sa mga batas ng langit at lupa, kung mananatili tayo dito ng mahabang panahon, ang ating paglilinang ay hindi lamang mabibigo na lumago, ngunit maaari pang bumaba at maging sanhi ng hindi maibabalik na pinsala sa ating mga katawan. Kung hindi, ang mga monghe ay lalabas lahat sa lihim na mundo, nasaan ang mundo ng martial arts sa mundong ito? Iyan ang bagay. Ngunit ang espiritual na enerhiya ay bumabalik, marahil ang labanan ay magsisimula muli. Ang mga mata ni Georgia ay kumislap ng kaunting pag-aalala. Oras na talaga para bumawi si Aura, tapos lalaban ulit tayo para sa resources. Anong mga immortal, mga demonyo, ang ginagawa ang lahat para sa kanilang sariling mga interes? Sa katunayan, masarap mamuhay ng ganito. Kung talagang gumaling ang espiritual na chi, ito ay isang sakuna para sa mga ordinaryong tao. Naisip pa ni David na kapag ang espiritual na chi ay nakabawi, ang mga dakilang lihim na mundo ay mabubuksan at ang buong mundo ay magiging magulo. Noong panahong iyon, sa mata ng mga monghe na ito, ang mga ordinaryong tao ay mga langgam lamang, walang kwenta. Ito ay maaaring kapalaran, walang sino man ang makakapagpabago nito, ang kapalaran ay hindi maaaring sirain. Talagang ayaw ni Georgia na pumunta sa yugtong iyon, dahil magkakaroon siya ng walang buhay at walang katapusang labanan sa unahan niya. By the way, Miss Jo, ang Demon Spirit Sect mo at ang Demon Heart Sect sa likod ng Martial Arts Alliance ay nasa parehong panig, bakit ang mga tao nila ay malayang maglakad sa mundong ito nang walang kontrol? Nagtatakang tanong ni David. Lumalabas na palaging iniisip ni David na ang batas ng langit at lupa ay para lamang sa mga walang kamatayang practitioner, at walang mga paghihigpit sa mga practitioner ng demonyo. Ngunit ngayon ay tila malinaw na pinaghihigpitan din ang Demon Sect, kaya mali ang kanyang ideya. Ang Demon Heart Sect ay napapailalim din sa mga paghihigpit. Kung hindi, ikaw ay napaka-provocative sa Martial Arts Alliance, bakit ang Demon Heart Sect ay hindi nagpadala ng isang master para patayin ka ng direkta? Ang tagapagsalita ng mundo at ang mga taong iyon ay sinapian ng mga kaluluwa. Hindi makokontrol ng batas ng langit at lupa ang mga kaluluwang walang katawan, kaya ginamit ng Demon Heart Sect ang butas na ito para hayaan ang mga disipulo nito na magpakamatay at pagkatapos ay kontrolin ang mga kaluluwang darating sa mundo. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay may nakamamatay na disbentaha, iyon ay, ang kapangyarihan ng may nagmamay-ari na kaluluwa ay lubos na hihina, at hindi lahat ay maaaring maging isang master, at ang pagpili ng master ay napakahigpit din. Ang buong secular na mundo ay nagbayad na para sa sarili nito, ngunit ang kanilang kasanayan sa pagpatay sa 1,000 mga kaaway at pagsira sa 800 sa kanilang sarili ay masyadong malupit. Detalyadong sinabi ni Georgia kay David, habang sinabi ni David na may pagtataka sa mukha, hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong bagay ang Demon Heart Sect at hinayaan ang kanilang disipulo na magpakamatay, para lang lumikha ng kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naalala ni David na sa lihim na kaharian ng Demon Sect, ang kanyang kaluluwa ay dumaraan sa isang magulong estado, at hindi siya napigilan ng mahiwagang puwersang iyon. Tila ang kapangyarihang iyon ay dapat na kapangyarihan ng batas ng langit at lupa. Ngunit hindi nagtagal ay tila nahanap ni David ang problema, hindi mataas ang katayuan ni Georgia sa Demon Sect, paano niya malalaman ang napakaraming bagay. Malinaw na ang pagbawi ng espiritual na enerhiya at ang layout ng Demon Heart Sect ay lahat ay confidential.
Paano nalaman ni Joe Jie? Miss Joe? Maaari ko bang kunin ang kalayaang magtanong sa iyo, paano ang dami mong nalalaman? Naguguluhang tanong ni David. Nang itanong ni David ang tanong na ito, napagtanto ni Joe Jie na tila marami siyang sinabi. Sa isang pagkakakilanlan na tulad niya, malinaw na hindi niya dapat malaman. Ngunit ngayon ay nagsisimula ng maghinala si David, at walang maitago si Joe Jie. Mr. Chen? Tinuring kitang kaibigan, kaya marami akong sinabi sa iyo nang hindi mo alam. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong sabihin sa Sectmaster, okay? Tumingin si Joe Jie kay David na may pagmamakaawa. Huwag kang mag-alala, Miss Joe, dahil kaibigan kita, paano ko ipagkakanulo ang kaibigan ko? Tumango si David. Saglit na nag-alinlangan si Joe Jie, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, simula nang magtanong si Chen, sasabihin ko na sa iyo. Sa katunayan, alam ko kung ano ang sinabi sa akin ng Deputy Sectmaster. Mukhang gustong-gusto ng ating Deputy Sectmaster ang Demon Heart Sect. Naiintindihan ko, at marami kang sinabi sa akin. Don't tell me? Kung hindi, parurusahan ng sect leader ang Deputy Sect Leader kapag nalaman niya. Miss Joe? Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin. Paniniguro ni Chen Peace. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni David, kaya bakit sinundan ni Song Qingping si Joe Jie para sabihin ito. Kahit boyfriend at girlfriend na ang dalawang ito, hindi naman kailangang sabihin ito, di ba? Pagkatapos ng lahat, sa ganitong uri ng kapaligiran, mas maraming alam mo, mas mapanganib ito. Kung iniisip ni Song Qingping si Joe Jie, hindi niya sasabihin sa kanya ang mga bagay na ito. Miss Joe? Hindi ko pa rin maintindihan. Saka, Vice President ng Song Dynasty, bakit ko sasabihin sa iyo ang lahat ng ito? Ang pag-alam sa mga sekretong ito ay hindi makakabuti sa iyo, hindi ba? Tanong ni David. Kabanata 1679. Bahagyang namula si Joe Jie at sinabing, isang beses na lasing ang aming Deputy Director. Pumunta siya sa kwarto ko para sabihin sa akin, at sinabi rin na bibigyan niya ako ng hindi maisip na buhay sa hinaharap. Lasing, punta na ba ako sa kwarto mo? Baka ikaw na. Tumingin si David kay Joe Jie, na lalong nagpapula sa mukha ni Joe Jie. Ako na ang Vice President. Ibinaba ni Joe Jie ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses. Awkward na ngumiti si David, hindi na nagtanong pa, nakayuko na lang siya at nagsimulang kumain. Nang naghahapunan si David kasama si Joe Jie, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, parang may nakatitig sa kanya mula sa likuran niya. Bahagyang sumimangot si David, at ang kanyang malay ay nawala sa isang iglap, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita ng isang ngiti ang bibig ni David, at siya ay nagkamalay. Mr. Chen, ano bang nangyayari sa'yo? Tumingin si Joe Jie kay David at kumunat ang noo saglit, pagkatapos ay tumawa saglit, kaya hindi niya maipaliwanag na nagtanong. Ayos lang, Tere, kain na tayo, may mga taong inaasahang naghihintay. Bahagyang ngumiti si David. Teka. Sinong naghihintay sa atin? Mukhang nalilito si Joe Jie. Mamaya mo malalaman, bilasan mo kumain. Nang matapos magsalita si David ay mabilis siyang kumain. Pagkatapos kumain at magbayad ng bill, sinundan ni David si Joe Jie at palabas. Si David ay tila casual na naglalakad sa kalye, ngunit palihim na niyang napansin ang mga tao sa likuran niya. Handa na ba kayong lahat? Malapit nang dumating ang mga tao. Sa sandaling ito, tinanong ni Zingkai ang 8 katulong sa sulok ng kalye. Young Master, handa na ang lahat, huwag mag-alala. Sabi ng isa sa mga katulong. Mabuti naman. Tumango si Zingkai, at pagkatapos ay tumaas ang gilid ng kanyang bibig, mabahong bata, lakasan mo ang loob na sampelan ako sa mukha, ngayon ay hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ng kadena ng kaluluwa ng ating pamilya Zing. Hindi nagtagal ay sinundan ni David si Joe Jie nang makarating siya sa sulok ng kalye, bahagyang kumunat ang noo ni Joe Jie, na para bang may naramdaman siyang panganib. Mr. Chen? No, you should come here and go now. Bakit ang tahimik nitong kalsada? Itinaas ni Joe Jie ang kanyang pagkaalerto at sinabi kay David. Siguro umuwi silang lahat para kumain, wala namang masama. Ngumiti si David at nagpatuloy sa paglalakad. Mr. Chen? Mag-ingat ka. May ambush, I don't think it is here. Tumayo si Joe Jie sa harap ni David at maingat na tumingin sa magkabilang gilid ng kalye. Nakita ni Zingkai, na nagtatago sa dilim, na talagang hinaranggan ni Joe Jie si David at pinigilan si David na sumulong. Damn,
Itong mabahong dod, huwag mong sirain ang kabutihan ko. Sinumpa ni Zinkai si Joe Jie sa dilim. Miss Joe? Masyado kang maingat. Sa tingin ko medyo ligtas dito, huwag kang mag-alala. Itinulak ni David si Joe Jie at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita ito, si Zinkai ay lihim na natawa sa kanyang puso, ikaw ay tanga, ito ang kalooban ng Diyos. Si Joe Jie ay mukhang alerto at dahan-daang hinawakan ang hawakan ng espada gamit ang isang kamay. Lumiko si David mula sa sulok ng kalye, pagkatapos ay tumingin sa walang laman na kalye, pagkatapos ay sa magkabilang gilid, bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig, at lumakad siya ng walang pakialam. Mariin na ikinuyong ni Zinkai ang kanyang mga kamao, pawi sa loob ng kanyang kinakabahan na mga palad. Agad na pumasok si David sa bitag, ngunit biglang tumigil. Sa pagkakataong ito, direktang binanggit ito ni Zinkai sa kanyang lalamunan, at ang kanyang buong katawan ay nagpuwersa. Pumasok, pasok, pasok. Bulong ni Zinkai sa kanyang puso. Miss Joe? Sabi mo may panganib, wala akong nakikita. Tumalikod si David, umatras ng 2 hakbang, at sinabi kay Joe Jie, na sumunod sa likod. Tumingin si Joe Jie sa paligid. Bagamat nakaramdam siya ng panganib, hindi siya sigurado. Ngayong napagtanto niyang walang mali, lumuwag ang kanyang puso. Siguro sensitive talaga ako. Isinantibi ni Joe Jie ang tensyonado niyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, hindi na kinabahan si Joe Jie, ngunit si Zinkai sa dilim ay labis na kinabahan. Nang makitang malapit ng humakbang si David sa isang bitag, ayaw niyang gawin ang huling hakbang at umatras muli. Mr. Chen? Kahit walang panganib, bumalik tayo. Pagkatapos magsalita ni Joe Jie, nauna siyang naglakad. Nakita ni Zinkai na si Joe Jie ay lalakad na sa harapan, at biglang tumaas ang kanyang puso, kung si Joe Jie ang nag-trigger ng bitag, si David ay makakatakas. Sa sandaling ito, si Zinkai ay balisa at napakamot ng ulo. Miss Joe. Sa sandaling ito, tinawagan ni David si Joe Jie, at huminto si Joe Jie upang makita si David. Mr. Chen, anong problema? Tanong ni Joe Jie. Ayos lang, sa tingin ko mas bagay na maglakad ako sa harap, basta mag-guest ako. Sabi ni David sabay ngiti ng mahina. Nagulat si Joe Jie, ngunit pagkatapos ay ngumiti, tama, kagalang-galang na panauhin, mangyaring muna. Gumawa si Joe Jie ng mapang-akit na kilos, habang si David ay lumakad pasulong. Natuwa si Zinkai nang makita ang eksenang ito. Idiot, hayaan mo akong magkunwari, hintayin mo na lang ang pain. Lihim na ngumiti si Zinkai, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay David. Sa sandaling makapasok si David sa bitag na inilagay ni Zinkai matagal na ang nakalipas, biglang dumilim ang kalangitan, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang 8 tao sa magkabilang gilid ng kalye, bawat isa ay may hawak na itim na kedena sa kanyang kamay. Nang sabay-sabay na itinapon ang 8 tao, 8 kedena ang agad na lumipat patungo kay David, at sa sandaling ito, ang katawan ni David ay tila hinihigop sa lupa, na hindi makagalaw. 8 kedena, tulad ng mga sawa, ang nakabalot sa katawan ni David, na direktang nagbigkis kay David hanggang sa mamatay. Nang makita ito, binunot ni Joe Jie ang kanyang espada at gustong iligtas si David. Ngunit malakas na sumigaw si David, Miss Joe, tumakas, iwan mo ako, kung hindi, hindi tayo makakatakas. Huminto si Joe Jie matapos itong marinig, at pagkatapos ay nagsabi, Mr. Chen, huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng isang tao para iligtas ka. Tumalon si Joe Jie at nawala agad. Alam ni Joe Jie na ang tanging makakahuli kay David ay si Zinkai mula sa pamilya Zing. Ang lakas ni Joe Jie ay hindi sapat para labanan ang buong pamilya Zing. Tumakbo si Joe Jie, at hindi siya hinabol ni Zinkai. Ang pangunahing layunin niya ay puntiryahin si David. Nang makitang nakakulong si David ng sarili niyang kadena ng kaluluwa, lumabas si Zinkai sa kadiliman na may mapagmataas na mukha. David, sinabi ko na walang sino man sa Nanho ang nangangahas na tingnan ako ng masama, ikaw ang una, kaya ngayon ay pipilitin kitang bayaran ang presyo. Nakangiting tumingin si Zinkai kay David. Nang makitang lumabas si Zinkai, tila hindi natarante si David, ngunit bahagyang ngumiti, nahuli mo ako, ano ang gagawin mo sa akin? Patayin mo ako. Hindi, paano kita papatayin? Isa ka na ngayong malaking celebrity sa martial arts world, at ako, si Zinkai, ay gustong sabihin sa martial arts world kung sino ang unang tao mula sa nakababatang henerasyon. Kahit gaano ka pa kagaling, preso ko ka rin ngayon, at gusto kong sabihin ito sa tatay ko. Tingnan mo, masyado kang mataas ang tingin niya, peke ka lang.
Pagkatapos magsalita ni Zinkai, ikinawin niya ang kanyang kamay at sinabing, alisin mo, gusto kong ipakita sa buong mundo ng martial arts, itong nakasisilaw na bagong bituin sa mundo ng martial arts. Sa wakas, itinanim ito sa mga kamay ni Zinkai. Hindi man lang tumanggi si David, at sinundan si Zinkai pabalik sa bahay ni Zing nang masunurin. Ama, ama! Malakas na sigaw ni Zinkai pagkapasok niya sa pinto. Gusto niyang ipakita kay Zing Angguo na ayaw ni David na maging mayabang gaya ng sinabi ng mga chismis, at hindi siya nahuli sa sarili niyang pagbaril. Sa sandaling ito, nakikipag-chat si Zing Angguo sa ilang matataas na opisyal ng pamilya Zing. Nang marinig ang sigaw ni Zing Kai, sumimangot si Zing Angguo, ang bastos na ito, hindi ko alam kung ano ang problema niya. Mula sa araw na ito, babalik ka sa mga gawain ngayon sa lahat. Huwag mo nang pag-usapan iyon. Ikinawin ni Zing Angguo ang kanyang kamay at hinayaan ang matataas na opisyal na umalis. Pagkatapos ay lumabas siya ng sekretong silid at sinigawan si Zing Kai, na sumigaw, ano ang sinisigawan mo buong araw? Ano ang kinalaman mo sa akin? Kabanata 1680. Nang makita ni Zing Kai ang kanyang ama na papalabas, agad niyang sinabi na may mapang asar na ekspresyon, Tay, hindi mo ba sinabi na napakahusay ni David? Sa Niob, hindi ko pa ito nahuhuli, gusto kong ipaalam sa mundo ng martial arts ang lahat, nahuli ni Zinkai si David. Si Zinkai ay nag-pose para kay Zing Angguo, itinaas ang kanyang ulo, hindi banggitin kung gaano siya kasaya. Ngunit mukhang nabigla si Zing Angguo at sinabing, ano ang sinabi mo? Sabi ko nahuli ko si David. Sabi ni Zinkai. Paano posible na si David ay isang master na hindi man lang natatakot sa Martial Arts Alliance? Ilang masters ng Martial Arts Alliance ang namatay sa kanyang mga kamay. Paano mo siya nahuli? Hindi naniwala si Zing Angguo. Kung tutuusin, kung gaano kalakas ang kanyang anak na si Zing Angguo ay napakalinaw sa kanyang puso. Tay, bakit hindi ka naniniwala sa akin, nahuli ko siya sa kadena ng ating kaluluwa? Paliwanag ni Zing Kai. Nang marinig ito ni Zing Angguo, agad na tumaas ang kanyang galit, base ka, magagalit ka sa akin, pwede mo bang gamitin ang soul chain ng basta-basta? Pare, ginamit ko pa rin, kaya arestuhin ko na rin si David. In the future, magiging sikat ang pamilya namin ni Zing sa buong martial arts world. Kung gayon hindi natin kailangang manirahan sa maliit na Nanho Lake na ito, at maaari tayong pumunta sa isang malaking lugar upang umunlad. Walang pakialam na sabi ni Zing Kai. Ikaw. Bahagyang nanginig ang buong katawan ni Zing Angguo, at pagkatapos ay sinabi niya, nasaan si David? Nasa front yard, ipapakita ko sayo, hindi 3 ulo at 6 na armado ang lalaking iyon. Kinuha ni Zing Kai si Zing Angguo at naglakad papunta sa harap ng bakuran. Sa sandaling ito, ikinadina ng soul chain si David sa isang malaking halijing bato sa looban ni Zing. Nang makita ni Zing Angguo na talagang nakakulong si David, naging napakakomplikado ng kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, naglakad si Zing Angguo patungo kay David at sinabing, Mr. Chen, pasensya na, ang aso ay ignorante at nasaktan si Mr. Chen. Kilala mo ako. Medyo nagulat si David, wala siyang pagkakaibigan sa pamilya Zing. Bakit napakagalang ni Zing Angguo sa kanyang sarili? Ang pangalan ni Mr. Chen, walang nakakaalam sa buong mundo ng martial arts, si Mr. Chen ang pinuno ng nakababatang henerasyon sa mundo ng martial arts. Hindi ko alam na nasa malayo si Mr. Chen, anong ginagawa mo sa Nanho? Gustong malaman ni Zing Angguo, dumating si David sa Nanho, ang mangyayari sa South Lake ay walang kinalaman. Dinala ako ng kaibigan ko dito para maglaro. Casual na sabi ni David. Siyempre, hindi niya masabi kay Zing Angguo ang tungkol sa pakikipagtulungan niya sa Demon Sect. Nandito lang ba si Mr. Chen na naglalaro lang? Tila hindi masyadong naniniwala si Zing Angguo sa sinabi ni David. Nang makita ang reaksyon at ekspresyon ni Zing Angguo, tila may gagawin si David, kaya nagtanong siya pabalik, Patriarch Zing, ano sa palagay mo ang ginagawa ko dito sa Nanho? Tinanong ni David si Zing Angguo sa oras na ito, dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya ngumiti siya ng alanganin. Sa palagay ko ay narito rin si Mr. Chen upang maglaro ng casual, ngunit sa prestihiyo at pagkakakilanlan ni Mr. Chen sa mundo ng martial arts, pagdating niya sa Nanho, ang aking pamilya Zing ay dapat na magiliw na naaaliw. Itinaguyod ni Zing Angguo si David. Pagkatapos ay pinakawalan ni Zing Angguo si David. Baliw ka dad, nahuli ko na rin siya.
Humakbang si Zingkai para pigilan si Zing Angguo at nagtanong. Oh! Humakbang si Zing Angguo, direktang sinampal si Zingkai, at pagkatapos ay marahas na sinabi, ikaw, ako pa rin ang pinuno ng pamilya Zing, magre-rebelde ka ba? Si Zingkai ay binugbog, at ang kanyang puso ay lalong nagalit, kaya't sinabi niya, tatay, gayunpaman, hindi ko siya pakakawalan, o papatayin mo ako, hindi ko kayang lunukan ang espiritong ito. Pagbabante ni Zingkai kay Zing Angguo. Si Zing Angguo ay ganoong klaseng batang lalaki, kaya baka mapatay niya ito. Ikaw. Namumula sa galit ang mukha ni Zing Angguo nang pagbabantaan siya ng kanyang anak ng ganito. Nakataas ang palad, ngunit hindi ito bumagsak. Talagang hindi niya kayang talunin si Zingkai hanggang sa mamatay. Nagtatalo ang mag-ama mo na hindi ako paalisan kaya nahihiya ako. Bahagyang ngumiti si David, ako mismo ang gagawa, ililigtas ko ang iyong ama at anak mula sa labanan. Nang matapos magsalita si David, nagsimulang maglabas ng gininto ang liwanag ang kanyang katawan, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong pamilya Zing. Naramdaman ng nakakatakot na aura sa katawan ni David, parehong nanlaki ang mga mata ni Zing Angguo at Zingkai at nagulat sila. Taglagas. Biglang, ang 8 kadena na nakakandado ng kaluluwa na nakatali sa katawan ni David ay tuwirang naputol, at ang mga naputol na tanikala na nakakandado ng kaluluwa ay nahulog sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, agad na natigilan sina Zing Angguo at Zingkai. Dapat alam mo na ang soul lock chain na ito ay pamana ng kanilang pamilya Zing. Isa itong mas mataas na antas ng magic weapon, ngunit madali itong nawasak sa mga kamay ni David. Hinaplos ni David ang alikabok sa kanyang katawan, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Zing Angguo, Patriarch Zing, pasensya na, sinira ko ang iyong sanggol. Hindi nagsalita si Zing Angguo, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. At ang Zingkai na iyon ay tumingin kay David, para siyang nakakita ng demonyo, na wala ang kaiabangan niya kanina. Para sa kapakanan ng iyong ama, ililibre kita ng isang beses ngayon. Kung may oras pa, ang pamilya Zing mo ang maghahanda ng kabaong. Tumingin si David kay Zingkai, at pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad palabas. Go! Habang naglalakad si David sa pintuan, nag-react si Zing Angguo at mabilis siyang hinabol. Mr. Chen? Please stay. Sigaw ni Zing Angguo. Lumingon si David kay Zing Angguo, Patriarch Zing, gusto mo bang samahan ko ang iyong sanggol? Hindi, kasalanan muna ng aso, how dare I ask Mr. Chen to make up for it? Gusto ko lang imbitahan si Mr. Chen na maupo sa simpleng bahay para makahingi ng tawad ang aso kay Mr. Chen. At hinahangaan ko rin ang pangalan ni Mr. Chen sa mahabang panahon, kaya gusto kong makipag-chat kay Mr. Chen. Iniwan ni Zing Angguo si David dahil gusto niyang makausap si David. Oo. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si David bilang pagsang-ayon. Nais din niyang malaman kung paano nakuha ni Zing Angguo ang kapangyarihan ng kaligayahan sa lungsod. Tinawag ni Zing Angguo si David sa silid, at pagkatapos ay inutusan si Zingkai, ikaw bas huwag magbuhos ng tsaa para kay Mr. Chen ng personal. Sa sandaling ito, inalis ni Zingkai ang ekspresyon ng nakababatang kapatid at magalang na ibinigay ito kay Mr. Chen. Nagbuhos si David ng isang tasa ng tsaa. Kung paanong madaling naputol ni David ang soul locking chain, malalaman mo na ang lakas ni David ay hindi maihahambing sa lakas ni Zingkai. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay 180,000 milya. Mr. Chen, dahil wala akong paraan para magturo at hayaang masaktan ng aso si Mr. Chen. Humihingi ako ng paumanhin kay Mr. Chen sa ngalan niya. Sana maraming pera si Mr. Chen, huwag kang mag-alala tungkol sa aso. Uminom si Zing Angguo ng tsaa, buong paggalang na sinabi. Si Patriarch Zing ay magalang, ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Sabi ni David sabay ngiti ng mahina. Nang makitang sinabi ito ni David, mas gumaan ang pakiramdam ni Zing Angguo. Kung talagang inatake ni David si Zingkai ay nasa panganib. Mr. Chen, pumunta ka sa Nanho, ang swerte ko sa Nanho. Magpapadala agad ako ng maghahanda ng mansyon para kay Mr. Chen. Sa buong lungsod ng Nanho, maaaring pumili si Mr. Chen kahit saan. At narito ang gustong gawin ni Mr. Chen. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo at mabuhay hanggat gusto mo, may karapatan pa rin ako kay Zing Angguo. Nagsimulang paboran ni Zing Angguo si David. Patriarch Zing, huwag kang masyadong magalang. Gaya ng sinabi ko, nandito lang ako para makipaglaro sa mga kaibigan ko sa loob ng 2 araw, at malapit na akong umalis.
Inulit ni David na narito siya para maglaro ng casual sa loob ng 2 araw. Pakiramdam niya ay napakaingat ni Zing Angguo nang bigla siyang dumating sa Nanho, na para bang natatakot siya sa gusto niyang gawin sa Nanho. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.